Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na pagproseso sa aming pagmimina? Kahit sa pagprosesong pagpipisil, pagbabanlas o kaya tinatawag dito sa amin na placer. Ang pinakamahirap na pagproseso talaga sa pagmimina ay ang pagbibiring o kaya tinatawag nilang pagbibiring. Dahil dito sa amin ay di na kami gumagamit ng mercury o kaya mga chemicals. Dahil mas mura kasi ang presyo basta naka-mercurize na. Kaya nga mas prepared pa sa amin ang traditional mining kaysa sa bagong sistema. At ngayon ay masasaksihan nyo kung paano kami nagbibiring o kaya nagbibiring. Ang sistemang pagbibiring po na ito ay aming kultura. Magandang buhay at magandang araw sa inyong lahat. At ngayon ay papakita po namin sa inyo kung paano po kami nagbibiring o kaya nagbibirik sa aming tradisyonal na pagmimina. Ito pong margapo na ito, kaya ang binibiring ni Kuya ay galing po sa banlasan. At lahat ng uri ng pagmimina dito sa amin, lalo na sa surface o tinatawag natin na pre-gold, ay dinadaan talaga sa pagbibiring o kaya tinatawag nila na pagbibiring. At sa pagmimina ng pre-gold ay talagang kailangan mo itong malaman o kaya matutunan dahil dito nakasalalay yung ginto. Madali lang gawin o kaya matutunan ang pag-i-stack o kaya ang pagpipisil. Pero ang pagbibiring ay naglalaan ito ng mahabang panahon o kaya mataas na experience sa pagmimina para malaman natin kung ano ang tamang pagbibiring o kaya tinatawag nila na pagbibirik. Pag-abli na pagkabuntag, murag dugay namin dito. Suko ang pulis. Ambot sa pulis, dayungan man mo. Ambot sa pulis ba? Bantayan na nila traffic. Di dayungan na mo, pre, kay ibalhin, kaya di ba maigo mo tulda. Basta ka dito. Aba na ito, isa ka danggayan. Gumayay. Gamayay. Danggayan. Ingnan ba ko itong gamay? At sa susunod natin na istorya ay ang tamang pagdadanggay naman dito sa aming tradisyonal na pagmimina. Dahil pagkatapos kasi ng ating pagbibiring ay may tinatawag na pagdadanggay kung saan ay nasisiparit na ang mga marga at saka ginto. At pagkatapos ng ating pagdadanggay ay ang pagtutuyo na naman sa ginto. Yan ang ilang step sa pagproseso sa ating pagmimina para maging pera at para maging ginto. Ang kulay itim po na shell ng niyog ay tinatawag po dito sa amin na tradisyonal na danggayan kung saan po dyan nilalagay ang ginto. At maraming nagtatanong bakit ba daw prepared pa kami sa aming tradisyonal na pagmimina. Sabi nila may mga bagong sistema at may mga makina na para sa pagmimina. At ang mga tanungan nyo ay masasagot natin kung nakapalo or nakasubscribe kayo sa ating mga social media account. Dahil lalong tumatagal ay mas nasishare ko po sa inyo kung paano po kami nagmimina at ang mga paraan sa tradisyonal na pagmimina dito sa aming bayan. At maraming salamat sa panonood kay Istorya, lalo na sa iyong suporta at huwag natin kalimutan kung ano man ang ating